sa ating lahat. Maaari na po tayo mag-stella upang sambahin ang purihin ng Diyos na buhay. Isang malakas na palakpak nga po para po sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Purihin ka pa po. Dahil ang awit ang may dala. You
Dahil yung kanyang pangako ay hindi nawawala. At ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Sa bawat daan sa aking naghihintay na mausap ka. Iniiwanan
muli sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na yung presensya mo lamang ang tanging nararamdaman namin, Panginoon. Sa tuwing kami ay sumasamba, tumaawit sa iyo, Panginoon. Salamat dahil marapat na ikaw ay maitaas at maitanghal sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa pagsama mo at pagkilos sa aming lahat sa kalagitnaan. Lord, salamat po sa lahat. Yun po ang tangi namin may sasawit sa araw na ito dahil sa kapayapaan, mga pangako at kabutihan na walang hanggan. Kaya sa iyo po, mataas na papurit po sa salamat at tanging pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Meron po tayo mga Biblia at ibubuksan mula sa Aklat ng Kolosas, Kabanata 2, talatang 6 hanggang 7. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Mamuhay kayo ng may pag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalin ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Puri kong pakabasa ng Kanyang buhay at pinagpasalamat. Hello. Good morning po. Kami po ay nalulugod. Kami ay muling na-invite sa lugar na ito upang maghayag ng salita ng Diyos. Kumusta po? Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na muli makadako po kami dito sa DRT Douglas upang ibahagi ang iyong salita. Gabayan niyo po ako, Panginoon. Wala po akong magagawa kundi niyo po ako sasamahan. Kayo po yung magbigay ng buhay at kapangyarihan sa bawat salitang mamumutawi sa aking mga labi. Ang inyong presensya, Panginoon, ang aming maranasan at ang inyong kaluwalhatian, Panginoon, ang inyong Santong Espiritu ang kumilos po sa aming kalagitnaan. Maging ang mga puso at isip ng mga kapatid ko na makikinig ng salita, tumimog po ito sa puso ng bawat isa. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may pamagat na paglago sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang sabi po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, ito po ay sinulat upang palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya laban sa maling katuruan at mababaw na pananampalataya. Sa panahon po nila, maraming nagtuturo na kailangan pa raw ng dagdag karunungan, tradisyon, o gawa upang maging ganap ang isang Kristiyano. Ngunit malinaw na ipinahayag ni Pablo na si Kristo lamang ang kasapatan. Siya ang pundasyon, sentro, at buhay ng bawat mananampalataya.
7 po, gumamit si Pablo ng larawan ng isang puno at isang gusali. Ang puno po ay kailangang magkaroon ng malalim na ugat upang manatiling matatag sa panahon ng bagyo. Ang gusali naman po ay kailangang maitayo sa matibay na pundasyon upang hindi ito bumagsak. Ganito rin po ang buhay espiritual ng isang Kristiyano. Hindi sapat na tumanggap lang tayo kay Kristo. Kailangan po nating lumago, lumalim, at maging matatag sa Panginoon. Maraming Kristiyano po ngayon ang madaling matinag dahil mababaw ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kapag may problema, kapag may pagsubok, tukso o discouragement, mabilis po silang manghina. Bakit po? Dahil maaaring nakakilala sila kay Kristo, ngunit hindi pa tunay na lumalalim sa Panginoon. Ang paglago po sa Diyos ay hindi automatic. Amen? Hindi po ito automatic na pag nag-born again ka, kumilala ka sa Panginoon, malago ka na. Ito po ay intentional. Ito po ay pinagsisikapan. Ito po ay pinananatili sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod, at pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang nais po ng Diyos, hindi lamang tayo mga churchgoers, hindi lamang tayo basta sumisimba, hindi lamang tayo attendee. Amen? Kundi ang gusto ng Panginoon, maging malalim tayo na alagad ni Kristo. Ang punong malalim ng ugat ay hindi po ito basta natutumba. Amen? Kahit po malakas ang hangin niya, hindi po agad siya natutumba. Ang Kristiyanong malalim sa Diyos ay hindi basta sumusuko. Kaya po ngayong umaga, pag-aralan po natin kung paano tayo lalago at lalalim sa Panginoon. Ang una po, lumalim sa pamamagitan ng patuloy na paglakad kay Kristo. Ang sabi po ni Pablo, kung paano inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Ang buhay Kristiyano po ay hindi lamang po ito minsanang desisyon. Ito po ay pang-araw-araw na paglakad kasama si Kristo. Ang salita pong lumakad ay tumutukoy sa lifestyle, direksyon, at paraan ng pamumuhay. Ibig sabihin po ng relasyon natin sa Diyos ay hindi lamang para sa araw ng linggo, hindi lamang para sa araw ng prayer meeting, hindi lamang po ito para sa araw ng donuts. Amen? O ano pa mang mga activity natin dito sa church. Ito po ay para sa bawat araw ng ating buhay. Marami pong tao ang tumanggap kay Kristo Jesus, ngunit hindi po nagpatuloy sa paglakad kasama niya. Amen? Marami pong tumanggap sa Panginoon, pero hindi po sila nagpatuloy. Nagsimula po silang mainit. Amen? Ngunit kalaunan ay naging malamig. May po ba tayong nilalang mga Kristiyanong gano'n? Nagsimula na kahit init sa pananampalataya. May ilan po na masigasig noong una sa pananalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita, at pagdalo sa gawain ng Diyos. Ngunit habang pong tumatagal, ay nawawala po ang kanilang alam. Ang tunay po na paglago ay makikita hindi lamang sa magandang simula, kundi po ito ay makikita sa tuloy-tuloy na paglakad kay Kristo. Ang sabi po sa John 15:4, sinabi po ni Jesus, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. Ang saka po ay hindi mabubuhay kapag hiwalay sa puno. Meron po ba kayong sanga na nakita na
nakahiwalay sa puno, pero mag-green na green pa yung kanyang mga dahon? Di po ba? Unti-unti po itong namamatay kapag wala na ito sa puno. Hindi po tayo maaaring lumalim sa Diyos kung hiwalay tayo sa Panginoon. Amen? Kaya po, ang sikreto po ng malalim na relasyon sa Diyos ay ang patuloy na pananatili kay Kristo araw-araw. Ang panalangin po ay mahalagang bahagi ng paglakad kasama si Kristo. Hindi po lalaki ang isang relasyon kung walang komunikasyon. Kapag ang isang Kristiyano po ay bihira ng manalangin, nananalangin lamang kapag may problema, nananalangin lamang pag may sakit, nananalangin lamang kapag magulo ang pamilya, nananalangin lamang pag walang pangbayad ng mga bills. Amen? Ganyan po ba tayo? Hindi po lagi po tayo nananalangin. Amen? Ang mga ganun po mga Kristiyano, unti-unti po itong nanlalamig. Nanlalamig po ang kanilang espiritu. Kasi po, bihira nila o madalang nila kausapin ang Panginoon. Ngunit po kapag araw-araw tayo lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, mas lalo po nating nararanasan ang presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya po mahalaga ang buhay panalangin ng isang anak ng Diyos. Amen? Mahalaga rin po ang salita ng Diyos. Bakit po? Ang sabi po sa awit 119 verse 105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen? Hallelujah! Ang taong malalim po sa Diyos ay malalim din sa pagmamahal sa Kanyang salita. Hindi lamang niya ito binabasa, kundi ano po? Ito po ay ating isina sa kabuhay. Amen? Para pong asawa. Diba? Di po ba pag sinabi ng asawa natin, love, sunduin mo ko ng alas 4. Lalabas ako sa trabaho ng alas 4. O ano po? Di po ba? Wala pang alas 4. Nandun na kayo. Dahil susunduin nyo yung asawa nyo. Bakit po? Kasi may relasyon. Kasi mahal. Di ba? Ganon din po tayo sa Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, anak, sumunod ka. Anak, magpatawad ka. Anak, magpakumbaba ka. Ano po yung gagawin natin? Susunod tayo. Kasi Kasi may relasyon tayo sa Panginoon at mahal natin ang Kanyang salita. Amen? Praise God. Kapag patuloy po tayong lumalakad kay Kristo, unti-unti pong binabago ng Diyos ang ating mga karakter. Natututo po tayong magmahal. Natututo po tayong magpatawad. Natututo po tayong magpakumbaba. Natututo po tayong sumunod sa Panginoon. Ang lalim po ng relasyon sa Diyos ay hindi po nasusukat sa tagal mo sa iglesia. Kahit po 5 taon ka na, 10 taon ka na sa isang iglesia, pero hindi ka pa rin sumusunod, hindi ka pa rin marunong magpatawad, hindi ka pa rin marunong magpakumbaba. Amen? Ang sukatan po nito ay ang lalim ng pagsunod kay Kristo araw-araw. May mga pagsubok po na darating upang subukin ang ating paglakad. Amen? Marami po tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. Ngunit ang taong tunay na lumalakad kasama ang Diyos ay hindi po basta tumitigil. Hindi po ito basta sumusuko. Kahit mahirap, nagpapatuloy po tayo. Tulad po ni David, maraming laban, ngunit nanatili siyang nakakapit sa Panginoon. Ang tanong po, ano yung mga katabi niya? Naglalakad ka ba kasama si Kristo? Ano po sagot? Iniiwan po yata Baka lumilinis yata ng landas kapag nahihirapan na. Praise God. Ang Diyos ay hindi po naghahanap ng perfectong tao, kundi ang pusong handang sumunod at manatiling lumalakad sa Kanya. Yan po yung hinahanap ng Panginoon. Hindi po siya naghahanap ng perfect
perpektong tao. Ang gusto po ng Panginoon, lumakad tayo araw-araw kasama siya. At habang lumalalim po tayo, mas lalo tayong nagiging matatag sa gitna ng anumang bagyo. Praise God. Pangalawa po, lumalim sa pamamagitan ng pagiging nakaugat kay Kristo. Sinabi po ni Pablo na tayo ay dapat maging nakaugat kay Kristo. Ang larawan po dito ay isang puno. Ang punong malalim ang ugat ay matatag kahit malakas ang hangin. Ngunit ang mababang ang ugat ay madali po itong mabuwal, madali po itong matumba. Ang ugat ay hindi nakikita. Amen? Nasa ilalim po ito ng puno. Hindi po natin ito nakikita. Ngunit ito po ang nagbibigay ng buhay at lakas sa puno. Ganito rin po ang spiritual nating mga buhay. Ang tunay na lalim ng Kristiyano ay hindi po nakikita sa panlabas, kundi sa kanyang pribadong relasyon sa Panginoon. Amen? Pag po kayo na lang dalawa ng Panginoon. Marami pong Kristiyano ang matatag kapag nasa church. Tingnan niyo nga, katabihin. Mukha bang matatag? Amen. Ngunit po bumabagsak kapag dumating ang tukso o problema. Bakit po? Dahil po maaaring mababaw ang kanyang ugat. Ang ugat po ay lumalalim sa pamamagitan ng intimacy with God. Praise God. Yung oras sa pananalangin, yung pagninilay ng kanyang salita, yung pagsunod, at pagtitiwala sa Diyos kahit mahirap. Amen? Ganun po tayo eh. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon, kahit mahirap, kailangan nating sumunod. Ang sabi po sa Jeremiah 17, verse 7 to 8, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Ang ganda po nito. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Praise God! Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon ito. Ngunit kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong namumunga. Mapalad po ang taong tumitiwala sa Panginoon. Siya'y magiging gaya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Ang puno pong malapit sa tubig ay laging sariwa kahit tag-init. Ang Kristiyanong nakaugat kay Kristo ay may kapayapaan kahit may problema. Amen? Dahil ang kanyang source ay hindi tao, ang kanyang source, ang ating source ay ang Panginoon. Amen? Praise God. Isipin po natin si Job. Di po ba? Siya po ay dumaan sa matinding pagsubok. Nawala po ang kanyang kayamanan, nawala ang kanyang pamilya, maging ang kalusugan ni Job. Ngunit hindi po siya tuluyang bumitaw sa Panginoon. Bakit po? Dahil malalim ang ugat ni Job sa Panginoon. Ang mababa po sa pananampalataya ay nawawala sa panahon ng pagsubok. Ngunit, ang malalim na pananampalataya ay lalong tumitibay. Kahit po ito, sa kabila ng pagsubok, problema, lalo po tayong tumitibay. Parang mga sundalo, di ba? Habang nasasaktan, habang nasusugatan, lalong tumakapang. Amen? Ganyan din po tayo, habang dumadaan tayo sa mga pagsubok, kahit mawalan tayo ng mahal sa buhay. Amen? Patuloy po tayong tumatatag, patuloy tayong lumalalim, at patuloy tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Ang ugat po ay lumalalim din sa pamamagitan ng disiplina. Hindi madaling lumalim sa Diyos. Hindi po ito
Kailangan po natin ng consistency. Kailangan po consistent tayo. Kailangan natin piliin manalangin kahit tayo walang gana. Kailangan po natin magbasa ng salita ng Diyos kahit po tayo ay pagod. Kailangan natin sumamba kahit tayo ay may pinagdadaanan. Amen? Marami po sa atin, kapag may pinagdadaanan, hindi po natin nakikita sa simbahan. At kapag po pagod, hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos. At kapag po nangihina, hindi na nananalangin. Manalangin man, kinabukasan na ang Amen. Bakit po? Nakatulog dahil pagod. Amen? Nangyayari po ba sa atin yan? Sa akin lang. Kaya po kayo mananalangin nakahiga. Amen? Naranasan niyo po ba yan? Yes. O, magkita sabihin ako lang. Lahat po tayo, di ba? Kapag po tayo, kasi kung naranasan ko na yan, kaya ko po na-share. Kapag po nagnanangin tayo, na tayo ay pagod at nakahiga, naku, 100% po, kinabukasan na ang Amen. Buti po, nagising pa tayo, na-Amen pa tayo. Amen? Ang sabi po, ang mature believers ay yung nasanay sa salita ng Diyos. Ang spiritual maturity ay hindi po instant. Ito ay bunga ng patuloy na pagsasanay ng paglakad sa ating Panginoon. Ang isang puno po na malalim ng ugat ay hindi naman po nabubuhay para sa sarili lang. Nagbibigay po ito ng bunga, nagbibigay po ito ng lilim. Ganito rin po tayo mga Kristiyanong malalim sa Panginoon. Nagiging pagpapala po tayo sa iba. Nagiging instrumento po tayo ng encouragement, wisdom, at pag-ibig sa ibang tao. Amen? Kaya po tayo pong lahat ay lumalim sa Panginoon. May mga tao rin po parang seasonal Christian. Yan. Seasonal Christian. Maganda ng tao niya ako. Mainit lang kapag may mga revival. Mainit lang pag may camp. Pagka nasa camp, todo taas ang kamay, todo luhod, todo iyak. Isang linggo nasa camp. Pag po kaya uwi natin, ganun pa rin po kaya tayo. Sabi natin, wala na daw. Ganun pa rin po kaya tayo kung manalangin sa Panginoon na nakaluhod, nakataas ang mga kamay. Amen? Ano po tawag dyan? Seasonal Christians. Amen? Dapat po tayo consistent. Nasa kampan o wala. May revival man o wala. Amen. Kung magpuro tayo sa Panginoon. Yes, Lord. Di ba pag may revival? Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. O, di pag tayo nasa camp. O, di po ba? Pero dapat kahit walang revival, kahit walang camp, ganun tayo kainit pagpuri sa ating Panginoon. Ang tunay po na kaugat kay Kristo ay nananatiling tapat kahit walang emotional experience. Hindi emosyon ang pundasyon, kundi po ano? Kundi ito ay relasyon sa ating Panginoon. Sa panahon po ngayon, maraming bagay ang gustong humila sa ating palayo sa Diyos. Amen? Marami po mga bagay na gustong, ang kaaway po, marami pong ginagamit dyan para hilahin tayo palayo sa Panginoon. Tulad po ng distractions, social media, yan, social media, worldly desires at pressure ng mundo. No? Social media. Minsan po, hindi lang yung mga anak natin nagsasabi sa atin ng, wait, mama. Minsan po, kahit yung mga nanay, wait, anak. Di ba ba? Dahil sa kahit scroll po natin, no? Lalo na po sa reels, at meron tayo na ano na parang yung making drama. Ay, gusto po natin tapusin mo kung ano mangyayari. Di ba? Kaya ngayon, hindi lang mga anak ang nag-wait. Mama, oh, pati na rin po tayo mga anak. Wait, anak. Wait, love. Hindi matapos. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang tao pong nakaugal kay Kristo ay hindi naman po perfecto. Ngunit matatag dahil ang kanyang buhay ay nakakapit o nakaangkla sa ating Panginoon. Amen? Pangatlo po at panghuli, lumalim po sa pamamagitan ng pagtibay sa pananampalataya at
na dapat po ay tumitibay tayo sa pananampalataya na sumasagana sa pagpapasalamat. Ang malalim po na relasyon kay Kristo ay hindi lamang matatag sa pananampalataya, kundi puno rin po ang ating puso ng pasasalamat. Ang pagtibay po sa pananampalataya ay nangyayari kapag po tayo ay natututo tayong magtiwala sa Diyos sa bawat sitwasyon. Hindi po lumalalim ang pananampalataya sa komportableng buhay lamang. Kadalasan po, ginagamit ng Diyos ang pagsubok upang patatanin tayo. Amen? Kahit po mga pagsubok na yan po ay pagpapala. Amen? Dahil po sa mga trials na ating pinagdadaanan, diyan po lalo tayong tumatatag. Amen? Kapag po wala tayong pagsubok, di ba? Minsan okay lang ang buhay. No? Minsan nga po hindi po tayo nagpe-pray eh. Kapag okay ang buhay, may pambayad ka sa bills, walang problema sa pamilya, malakas ang katawan mo. Amen? Okay lang. Hindi po tayo nakakapanalangin na nagbabasa ng kanyang salita. Pero kapag tayo may trials, kapag tayo may pagsubok, hindi ba ibang level yung ating pananalangin? Talagang kumiyak tayo sa Panginoon. Amen? Kaya po, yung pagsubok, blessing din po yan. Amen? Dahil lalo po tayong lumalalim at tumatatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Ang sabi po sa James 1 verse chapter 1 to 3, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen? Kaya po pag walang pagsubok ang isang Kristiyano, magtanong po tayo sa Panginoon. Panginoon, bakit wala akong pagsubok? Diba? Buhay pa ako. No? O baka naman nasa isang side na kayo. Kakampi niyo na yung kabilang side. Kaya wala kayong pagsubok. Amen? Magtanong tayo, Panginoon. Ba't wala akong pagsubok? Hindi po ba madalas? Hindi pa tapos yung isa? Mayroon namang isa. Amen? Minsan nga po, patong-patong pa. Panginoon, isa-isa lang. Pero, mabuti ang Diyos. Amen? Mga kapatid ko, ito rin yung buong kagalakan kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagsubok po ay parang gym sa pananampalataya. Di po ba pagka nag-gym, ano po yung nakikita natin sa mga nag-gym? Di ba? Lumalakas sila. Laki ng mga muscle nila. Di ba? Ganyan din po. Doon po tayo lumalakas sa mga pagsubok na yan. Kapag nalampasan natin ang isang problema, kasama ang Diyos, mas lalo po tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Tingnan po natin si Abraham. Di po ba si Abraham? Pinangakuan ng Diyos ng anak kahit po sila ay matanda na. Siya po ay naghintay ng matagal. Pero si Abraham po, hindi po nawala ang kanyang pananampalataya. Kaya po siya ay tinawag na ama ng pananampalataya. Ang tao pong malalim sa Diyos ay natututong maghintay at magtiwala kahit hindi pa niya nakikita ang sagot. Amen? Ganyan po ba tayo? Tayo mga Kristiyano, hindi tayo to is to believe. Amen? Mananampalataya tayo kapag nakikita na. Tayo po hindi. Nananampalataya tayo kahit hindi pa natin nakikita. Kasi alam natin may gagawin at ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Praise God. Kasama po ng matatag na pananampalataya ang pusong mapagpasalamat. Ang taong malalim sa Diyos ay marunong magpasalamat. Hindi lamang po kapag tayo ay may blessing. Amen? Kapag may blessing, talagang ganun tayo kagalak sa Panginoon. At talaga naman po na nakakagalak ang blessing na yan. Praise God. Pero hindi lamang tayo dapat magpasalamat kapag tayo ay may blessing, kapag napunta tayo sa ibang lugar, kapag nakabili tayo ng gusto nating gamit.
pagsubok tayong pinagdadaanan. Amen? Sa lahat ng panahon, anumang sitwasyon, lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon. Si Pablo po at Silas ay magandang halimbawa. Bakit po? Kahit po sila ay nakakulong, ano po yung ginawa nila? Patuloy po silang umaawit at nagpupuri sa Panginoon. Amen? Hindi po nakadepende sa sitwasyon ang kanilang pasasalamat. Ang pusong mapagpasalamat ay tanda ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kapag po mababaw ang isang Kristiyano, ano po yung nakikita natin? Kapag mababaw ang isang Kristiyano, puro po reklamo ang lumalabas sa kanilang bibig. Kilala ko ba tayong Kristiyano gano'n? Mareklamo? Puro reklamo ang lumalabas sa bibig. Ngunit po kapag tayo ay malalim sa Diyos, marunong pa rin magpasalamat dahil alam niyang may mabuting layunin ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen? May blessing o wala, may pagsubok man na pinagdadaanan, magpasalamat kung tayong lagi sa Panginoon. Amen. Sabi po sa unang Thessalonica 5 verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Kaya kalooban po ng Panginoon na lagi po tayong magpasalamat. Hindi naman po ibig sabihin ito na magpasalamat tayo dahil sa problema, kundi magpasalamat tayo dahil kasama natin ang Diyos sa ating mga problema. Amen? Ang mga problema po, sabi ko kanina, hindi po nawala yan, lagi po natin kasama yan. Ang ipagpapasalamat po natin sa Diyos, kasama po natin ang Diyos sa lahat po ng ating pinagdadaanan. Amen? Praise God! Ang pagpapasalamat ay nagpapalalim ng relasyon sa Panginoon. Amen? Kapag lagi natin inaalala ang kanyang katapatan, mas lalo tayong nagtitiwala sa kanya. May mga tao po na madaling sumuko kapag hindi agad tinutugon ang panalangin. Sabihin nyo nga po sa katabi, sumusuko ka na ba kapag hindi tinugon ng Diyos ang panalangin mo? Meron pong ganyan, di ba? Kapag medyo matagal nanghihina. Amen? Ngunit ang malalim na relasyon ay nananatiling tapat kahit tahimik ang langit. Alam niyang gumagawa pa rin ang ating Panginoon. Habang po tumitibay ang ating pananampalataya, mas lalo rin tayong nagiging matatag laban sa tukso at discouragement. Hindi ibig sabihin na walang tayong laban, ngunit natututo tayong lumaban kasama ang Diyos. Nagiging matatag tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Kasi wala po tayong magagawa kapag hindi po tayo nakaugat kay Kristo. Kaya po, lalo po tayong lumalim at lumakad sa ating Panginoon. Ang Kristiyano malalim sa Diyos ay hindi kontrolado ng emosyon. Maaaring may luha, may sakit, may struggle. Ngunit nananatili pa rin siyang nakakapit sa Panginoon. Amen? Kasi kung tayo kapag humiwalay pa tayo sa Panginoon. Ang tanong, lumalalim ba ang pananampalataya mo? Natututo ka bang magpasalamat kahit mahirap? Ang tunay na paglago sa Diyos ay makikita sa tibay ng pananampalataya at sa pusong marunong magpasalamat sa lahat ng panahon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. At yun akong pagtatapos, ang growing deeper in God o ang paglago sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi nangyayari sa isang gabi lamang. Ito po ay proseso araw-araw na paglakad kay Kristo. Mga kapatid, ang pagiging nakaugat sa Kanya at pagtibay sa pananampalataya
hindi tayo madaling matitinag ng problema, tukso, o mga pagsubok. Tulad ng punong malalim ng ugat, mananatili tayong matatag dahil si Kristo ang ating pundasyon. Maaaring may pwede sa buhay, ngunit ang taong malalim sa Diyos ay may kapayapaan. Maaaring may luha, ngunit may pag-asa. Maaaring may laman, ngunit may katatagan. Dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya po, ang hamon ko po sa bawat isa, huwag po tayong manatiling mababaw ang ating relasyon sa Panginoon. Lumalim po tayo sa panalangin. Lumalim po tayo sa salita ng Diyos. Lumalim po tayo sa pagsunod. Lumalim po tayo sa pananampalataya. At habang tayo lumalalim kay Kristo, mas lalong natin nararanasan ang kanyang kapangyarihan. Nararanasan natin ang kanyang presensya at katapatan sa ating mga buhay. Amen? Isa pa nga po palakpak para sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ama, salamat po sa iyong mga salita. Pinaalalahanan mo kami na huwag manatiling mababaw ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami na maging rooted sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng desire na kasipagan na manalangin, magmahal sa iyong salita, at sumunod sa iyong kalooban araw-araw. Makita mo po sa aming mga buhay ang tunay na pagbabago at bunga ng iyong Santong Espiritu. Panginoon, sa mga kamay mo, pinagtitiwala ko po ang iyong mga anak sa lugar na ito ng DRT Douglas. Ano po mga pagsubok, kabigatan ng kanilang pagdaanan, mas lalo po silang tumatag, mas lalo po silang lumalim sa kanilang pananampalataya. Maghari ka po, Panginoon, sa iglesia nito. Ang kanilang pagkakaisa, pagkakasundo, pag-uunawaan, pagmamahalan ng umapaw po sa kanilang mga puso. Ano mang plano at gawa ng kaaway, hindi magtatagumpay dahil kayo po, Panginoon, ang magsisilbing pader na kumukulong sa iyong mga anak sa iglesia nito. Ano mang puso na rin, Panginoon, ang kanilang pagdaanan. Magtatagumpay sila dahil kayo po, Panginoon, ang kanilang kasama. Idinidiklar ako sa pangalan ni Jesus ang kapayapaan, kasaganaan, kagalingan sa lahat ng may karamdaman. We declare blessing, 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 hallelujah. Rumaranas ang pagpapala ang mararanasan ng bawat pamilya, ng bawat sumasamba sa lugar na ito. We declare, Panginoon, kayo po ang magdadala ng mga tao na sasamba sa lugar na ito. Mapupuno po ng mga kaluluwa ng mga anak mo, Panginoon, ng lugar na ito na sasamba sa aming buhay na Diyos. Makapangyarihang Diyos, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We declare lahat ng panalangin ng mga anak mo sa DRT Douglas ay bibigyan mo ng katugunan. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin, papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po, idadama na po tayo sa gawain po ng pagbibigay. Meron po tayong Biblia, makipumas po tayo sa 2 Corinto 9 verse 7. Sabi po rito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipigitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kaya po manalangin. Panginoon, maraming salamat po Lord sa biyaya mo sa amin. Dalangin ko po na pagpalain mo po yung mga tao makapagbibigay at maging din po sa mga tao hindi makapagbibigay. Alam namin Lord na kayo po, Panginoon, ang siya mag-provide ng aming mga pangangailangan at magpapala sa amin upang makapagbigay din kami ng nararapat sa inyo. Lord, sa tao po na hawak po ng tithes and offering na simbahan ito ay kayo po Lord
ang siyang mag-iingat sa kanya. Bigyan mo siya, Lord, ng proteksyon na walang anumang masasamang gawa. Gagawa ng kasamaan sa kanyang buhay at sa mga nalikom namin sa lahat, Lord, ay magamit lamang po ito para sa inyong gawain. At para din po sa kalalago ng iyong simbahan. Ito po, Lord, ang aming panalangin sa dakilang pangalan niyo, anak na sa Jesus. Amen. Sige po, tayo po lahat. Kayo tumayo. Na-bless po ba ang lahat? Praise God. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo nga po lahat ay pumalakpan. At isa-isay natin ang aming mga kapatid. Nakakayan natin upang tayo magkakilanlan. Yan. Pray po, makakalan po tayo lahat. Ay, ngayon ang Panginoon ay pinagtagumpay na tayo.
Blessed Sunday morning po sa ating lahat. Bago po tayo umuwi, meron lamang po tayong ilang announcement. Una po dyan ay ang ating prayer meeting. Inaanyayahan po namin kayong dumalo sa ating prayer meeting na ginagawa